Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, isang maggulay na nagngangalang Aling Teresita ang pinahinto ng dalawang tiwaling pulis. Ang nagsimula bilang isang ordinaryong pagsusuri ay nauwi sa isang malupit na karahasan. At nang humingi ng hustisya ang kanyang anak na si Elena, unti-unting nabuksan ang isang madilim na lihim mula sa nakaraan ng kanilang pamilya. Ang langit sa katanghalian ay tila isang nagliliyab na apoy na sumusunog sa mga yero ng bubong at sa mga kalsada ng isang maliit, siksikang lungsod sa labas ng Maynila. Ang init ay malagkit sa balat na nagpapapikit sa sinumang maglalakad sa ilalim ng nakakasilaw na liwanag. Sa gitna ng ugong ng mga makina ng sasakyan at ng alimuom ng aspalto, dahan-dahang minaneho ni Aling Teresita ang kanyang luma at kinakalawang na tricycle. Kupas na ang pintura nito, at ang mga basket ng gulay sa likuran ay umuugoy sa tuwing tatama ang gulong sa mga lubak ng kalsada. Ngunit, ang kanyang mukha ay nanatiling payapa at matiisin. Walang anumang reklamo na lumabas sa kanyang mga labi na nagsisimula ng matuyo dahil sa mainit na hangin. Kagagaling lang niya sa palengke, dala ang kakarampot na kita mula sa kanyang paninda, ngunit sapat na para sa kanilang hapunan ngayong gabi. Sa kanyang isipan, lumitaw ang imahe ng mukha ni Elena, ang kanyang kaisa-isang anak na dalaga na nagtatrabaho rin para makatulong sa kanilang mga pangangailangan. Ang pagod mula sa mahabang biyahe ay napapalitan ng kaunting init sa kanyang puso sa tuwing maaalala niya ang kanyang anak. Sa kanilang simpleng pamumuhay, sapat na ang pagsasalo sa maliit na mesa sa kanilang simpleng bahay na yari sa kahoy at yero para maging katumbas ng kaligayahan. Naisip ni Aling Teresita ang adobo na lulutuin niya, ang paborito ni Elena. Humuhimik pa nga siya ng isang lumang kundiman, isang paraan upang pagaanin ang kanyang loob sa gitna ng isang araw na tila walang awa. Ang hangin ng tanghali ay hindi nagdulot ng ginhawa, tanging alikabok lamang mula sa mga dumadaang truck ang dala nito. Ngunit si Aling Teresita ay patuloy sa pag-andar, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan. Kabisado na niya ang bawat liko, bawat lubak, at bawat anino ng puno na nagsisilbing palatandaan na malapit na siyang umuwi. Alam niya na ang kalsadang iyon ay madalas na may mga pulis na nag-aabang para sa mga checkpoint. Ngunit dahil kumpleto ang kanyang mga papeles, hindi siya kailanman nakaramdam ng takot. Naniniwala siya na hanggat ikaw ay tapat, wala kang dapat ikatakot o itago. Ang paniniwalang iyon ang nagpagaan sa kanyang paglalakbay, kahit na alam ng kanyang puso na ang mundo ngayon ay hindi na ganoon kasimple. Sa di kalayuan, natanaw niya ang dalawang anino na nakasuot ng unipormeng kulay tsokolate, nakatayo sa ilalim ng isang halos tuyot na puno sa gilid ng kalsada. Mula sa malayo, para silang dalawang buitre na nag-aabang ng mabibiktima. Isang matinis na tunog ng pito ang pumunit sa ingay ng trapiko. Bahagyang nagulat si Aling Teresita. Agad niyang binagalan ang takbo ng kanyang tricycle. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Baka ordinaryong checkpoint lang, bulong niya sa sarili. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang bumigat ang kanyang dibdib. Tila may isang bagay na magbabago sa kanyang buhay sa tanghaling iyon, sa ilalim ng araw na walang pakundangan at langit na walang habag. Sa ilalim ng nakakasilaw na sikat ng araw, dalawang anino na nakaunipormeng tsokolate ang nakatayo sa gilid ng kalsada, sina Officer Reyes at Officer Santos. Sila ay tila mga anino ng kapangyarihan na naghihintay ng kanilang biktima. Matatangkad sila at malalaki ang katawan. Ang kanilang mga mukha ay matigas at halos walang ekspresyon. Tumutulo ang pawis sa kanilang mga sentido, ngunit nanatili silang nakatayo ng tuwid, ang kanilang mga dibdib ay nakaumbok. Tila ang init ay hindi hadlang upang ipakita kung sino ang may kapangyarihan sa kalsadang iyon. Nang dumaan si Aling Teresita lula ng kanyang lumang tricycle, itinaas ni Reyes ang kanyang kamay at hinipan ang pito ng malakas. Ang tunog na iyon ay bumasag sa ingay ng trapiko, kaya't napapreno at napagilid si Aling Teresita. Huminto siya sa mismong tapat nila, pilit na pinapanatili ang kahinahunan kahit na malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Lumapit si Reyes na may aroganting lakad. Ang kanyang itim na sapatos ay lumilikha ng mabigat na tunog sa aspalto. Lisensya at rehistro, Aling, sigaw niya, na naging dahilan upang mapalingon ang ilang motorista. Dali-daling binuksan ni Aling Teresita ang kanyang maliit at luma ng pitaka, inilabas ang ECC, at ang kanyang lisensya na palagi niyang iniingatang maigi. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay.
Hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa matalim na titig ni Reyes na kayang magpatakot kahit kanino. Si Santos naman ay nakatayo sa likuran, nakakrus ang mga braso sa kanyang dibdib, ang mga mata ay nagmamasid kay Aling Teresita na parang isang agila. Matapos ang isang mabilis na pagsusuri, tumango lang si Reyes at tinitigan si Aling Teresita mula ulo hanggang paa. Kumpleto ang papeles mo, sabi niya nang walang emosyon. Pero kanina, lumampas ka sa marka sa kalsada. Nap si Aling Teresita. Huminto po ako bago ang linya, sir. Maingat po ako. Pinaningkitan siya ng mata ni Reyes. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Lumapit na rin si Santos, tinititigan si Aling Teresita mula sa gilid. Huwag ka ng maraming dahilan, sabi niya sa mabigat na boses. Ang sitwasyon na sa unay tila isang ordinaryong inspeksyon ay biglang naging tensyonado. Ang mainit na hangin ay tila mas lalong dumidiin, at ang ingay ng mga sasakyan sa paligid ay biglang parang lumayo, nag-iwan ng isang tahimik na espasyo sa pagitan nilang tatlo. Sinubukan ni Aling Teresita na manatiling magalang, tinitingnan sila gamit ang maliit na tapang na natitira sa kanya. Paumanhin po, sir. Kung talagang nagkamali ako, pakituro po kung saan. Mahina ngunit matatag ang kanyang boses. Tumawa ng maikli si Reyes, isang tawang hindi kaaya-aya. Matalino ka pala, Aling. Pero huwag mo kaming turuan sa trabaho namin. Tumingin si Santos kay Reyes at bahagyang tumango, na tila nagbibigay ng isang lihim na hudyat. Sa isang iglap, nagbago ang kanilang mga tingin. Hindi na ito ang titig ng mga alagad ng batas na nagpapatupad ng regulasyon, kundi ng mga mandaragit na kapipili pa lang ng kanilang biktima. Napalunok si Aling Teresita at nagsimula ng hindi mapakali ang kanyang puso. Hindi niya alam na ang dalawang anino na nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw ay magiging simula ng isang mahabang pagdurusa na naghihintay sa araw na iyon. Nakatayo si Reyes na ang mga kamay ay nasa kanyang baywang. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Aling Teresita na para bang iniinteroga niya ang isang malaking kriminal. Sa malamig na tono at postura na pilit ginagawang may otoridad, sinabi niya, nilabag mo ang marka sa kalsada. Ang kanyang mga salita ay lumabas ng walang pag-aalinlangan, na tila inihanda na mula pa sa simula. Natigilan si Aling Teresita, tinitingnan siya na may pagtataka sa mukha. Huminto po ako bago ang linya, sir. Alam ko po ang patakaran, mahina niyang sagot, sinusubukang maging magalang. Ngunit, umiling lang si Reyes habang bumubuntong hininga, nagkukunwaring nadismaya. Tumingin siya kay Santos na parang nagbibigay ng isang lihim na senyas. Sa gitna ng nakakapasong init, nagsimulang maramdaman ni Aling Teresita na para siyang sinisilo sa isang larong hindi niya maintindihan. Ang ingay ng mga sasakyan ay patuloy na dumadaan sa kanilang likuran. Ngunit para kay Aling Teresita, ang mundo ay tila lumiit sa pagitan lamang nilang tatlo. Si Santos, na kanina pa nakatayo sa likuran, ay humakbang pasulong. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa hangin. Bumaba ka sa tricycle mo, ngayon din, sigaw niya. Ang tono ng kanyang sigaw ay nagpalingon sa ilang naglalakad sa kabilang kalsada, ngunit mabilis din silang umiwas ng tingin. Walang sinuman ang nangahas na makialam sa usapang may kinalaman sa pulis. Huminga ng malalim si Aling Teresita, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang dibdib. Ayaw niyang gumawa ng eksena, lalo na sa publiko. Dahan-dahan, sinunod niya ang utos at ibinaba ang kanyang mga paa sa mainit na aspalto. Pagkababa niya, nag-krus ng braso si Reyes, tinititigan si Aling Teresita mula ulo hanggang paa na may mapangmatang tingin. Kaya sa susunod, mag-iingat ka, Aling. Ngayong lumabag ka na sa batas, kailangan mong panagutan, sabi niya. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng panunuya. Tinitigan ni Aling Teresita ang kanyang mukha na puno ng pawis, ngunit nananatiling mayabang. Gusto pa sana niyang magpaliwanag, ngunit ang tingin ni Santos ay tila nagbabanta na manahimik na lamang siya sa ilalim ng sikat ng araw. Lalong tumindi ang tensyon sa pagitan nila. Nagsimulang mamula ang mukha ni Aling Teresita, hindi dahil sa init, kundi dahil sa galit at takot na naghahalo. Ang kapaligiran sa kalsada ay tila nagyelo. Ilang motorista ang nagdahan-dahan, nagmamasid mula sa malayo. Lumapit si Reyes ng isa pang hakbang. Ang kanilang distansya ay isang dangkal na lang. Nagkamali ka na. Huwag ka ng maraming dahilan, sabi niya habang ngumingisi.
Si Santos sa likuran niya ay tumawa lang ng maikli, na tila nasisiyahan sa tanawin. Hinawakan ni Aling Teresita ng mahigpit ang manibela ng kanyang tricycle, pinipigilan ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Gusto ko lang pong umuwi, sir, sabi niya ng mahina. Ngunit walang nakinig. Sa katanghalian tapat, sa gitna ng kalsadang puno ng alikabok, ang katotohanan ay unti-unting yurakan ng dalawang unipormeng tsokolate na nakatayo sa harap ng isang simpleng babae na gusto lamang makauwi sa kanyang tahanan. Nang maibaba ni Aling Teresita ang kanyang mga paa sa mainit na aspalto, mabilis na kumilos si Santos at inagaw ang susi ng tricycle mula sa manibela. Walang sabi-sabi, isinilid niya ito sa bulsa ng kanyang uniporme na may marahas na kilos. Nagulat si Aling Teresita nang makita ito at nagbago ang kanyang mukha sa pag-aalala. Sir, bakit niyo po kinuha ang susi? Tanong niya na maihalong kaba. Tinitigan siya ni Santos na walang bahid ng pagsisisi. Ngumisi ang kanyang mga labi. Kung gusto mong maibalik ang tricycle mo, magbayad ka ng multa na 3,000 piso, sabi niya ng malakas. Ang kanyang boses ay sadyang nilakasan upang marinig ng mga tao sa paligid, hindi para magdulot ng kahihiyan, kundi para ipakita ang kanilang kapangyarihan. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa tainga ni Aling Teresita na parang isang sampal sa ilalim ng init ng araw. 3,000, bulalas ni Aling Teresita, hindi makapaniwala, nanlalaki ang mga mata. Nagtitinda lang po ako ng gulay sa palengke, sir. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Nanginginig ang kanyang boses, hindi lang dahil sa galit, kundi pati na rin sa takot. Si Reyes, na nakatayo sa tabi ng tricycle, ay tumawa ng mahina habang tinatapik-tapik ang katawan ng lumang sasakyan. Kung hindi ka makakabayad, sabi niya ng kampante, edi impound muna namin ito. Ang batas ay batas. Ang kanyang pananalita ay tila tama, ngunit ang tono ay parang isang preman na naniningil ng utang. Sa kanilang paligid, ilang tao ang dumaan na may takot sa kanilang mga mata. Walang isa man ang nangahas na huminto. Sa ilalim ng tirik na araw, ang ingay ng ibang mga sasakyan ay tila nawala. Tanging ang tibok ng puso at mabilis na paghinga ni Aling Teresita ang natira. Tiningnan niya ang dalawang pulis na may namumuo ng luha sa kanyang mga mata. Sir, parang awa niyo na po, wala po akong ganyang pera. Kung nagkamali man po ako, handa akong magbayad ng opisyal na multa. Pero huwag naman po ganito. Ngunit ang kanyang tapat na mukha ay lalo lamang nagpalakas ng kanilang loob. Lumapit si Reyes, naniningkit ang mga mata. Aling, kung ayaw mong maproblema, magbayad ka na lang. Tutulungan ka namin para hindi na umabot sa presinto. Sumingit si Santos na may malamig na tono. Tao rin naman kami, Aling. Pero kung matigas ang ulo mo, huwag mo kaming sisisihin kung kumpiskahin namin to. Ang kanyang boses ay may diin at puno ng nakatagong pagbabanta. Napalunok si Aling Teresita, nanginginig ang mga kamay. Ngunit sinubukan pa rin niyang manindigan. Hindi po yan makatarungan, sir. Wala po akong kasalanan, sabi niya ng mahina ngunit buo ang loob. Ang mga ugat sa kanyang lieg ay lumitaw sa pagpigil sa galit na malapit ng sumabog. Lumapit pa si Santos hanggang sa maamoy niya ang pawis at usok ng sigarilyo mula sa uniforme nito. Tama na, Aling, sabi niya, dahan-dahan ngunit matalim. Pumili ka na lang, bayad o kukunin namin to. Si Reyes ay nakatayo lang sa likuran, tumatawa ng mahina, na tila enjoy na enjoy sa panonood. Ang mainit na hangin ay hindi na lang basta nakakapas, kundi parang dumadagan sa dibdib ni Aling Teresita. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang mapait na katotohanan. Sa bayang kanyang minamahal, ang katotohanan ay madalas talunin ng uniforme na dapat sana inagpoprotekta sa mamamayan. Tumayo si Aling Teresita ng tuwid sa ilalim ng araw na lalong tumitindi. Mabigat ang kanyang paghinga, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dalawang lalaking nakauniporme sa kanyang harapan, gamit ang tapang na natitira sa kanya. Wala akong kasalanan, sabi niya ng mahina ngunit matatag. Nanginginig ang kanyang boses sa pagpigil ng galit. Ayokong magbayad. Ang pangungusap na iyon ay parang isang ganting sampal para sa dalawang opisyal na sanay na sinusunod ng walang pagtutol. Agad na suminghal si Santos sa inis. Tumigas ang kanyang panga. Walang maraming salita, ang kanyang malaking kamay ay mabilis na lumipad patungo sa mukha ni Aling Teresita.
Isang malutong na sampal ang malinaw na umalinggaw-ngao sa gitna ng ingay ng mga sasakyan. Ang helmet sa kanyang ulo ay natanggal, bumagsak sa aspalto, at sariwang dugo ang agad na umagos mula sa gilid ng kanyang labi. Napahandusay si Aling Teresita, ngunit hindi pa tuluyang natumba. Tinitigan niya si Santos na mailuhang namumuo sa kanyang mga mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi paniniwalang may taong kayang maging ganito kalupit sa isang walang kalaban-laban. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, sinipa ni Reyes ang lumang tricycle ni Aling Teresita mula sa gilid. Tumumba ito sa kalsada, lumikha ng nakabibinging tunog ng nagbabangga ang bakal. Walang pag-aalinlangan, tinapakan ni Reyes ang katawan ng tricycle gamit ang kanyang itim na bota, na naging sanhi ng pagkasira ng headlight at pagkayupi ng katawan nito. Bawat tapak ay tila pagyurak sa dignidad ng isang ina na gusto lamang umuwi ng payapa. Nagsimulang magdatingan ang ilang tao. May mga trooper ng tricycle, mga nagtitinda sa kalye, at mga nanay na pauwi mula sa palengke. Huminto sila sa gilid ng kalsada, pinapanood ang isang tanawin na hindi dapat nangyayari. Ngunit walang sinuman ang nangahas na lumapit. Ang unipormeng tsokolate na dapat sana ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad ay naging dahilan upang sila iyumuko. May isang bumulong, "Huwag kang makialam, baka madamay ka pa." Ang mga matang nakasaksi sa pangyayari ay puno ng takot at awa. Ngunit lahat sila ay nanigas. Tila ang init ng tanghali ay nilamon ang kanilang tapang, isa-isa. Napaluhod si Aling Teresita. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang kanyang mukha na mahapdi. Ang dugo ay tumulo sa lupa, humalo sa alikabok ng kalsada, ngunit sa kanyang mga mata, may isang maliit na apoy na hindi pa namamatay. Tiningnan niya ang kanyang lumang tricycle na ngayon ay wasak na, isang simbolo ng kanyang pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Gamit ang natitirang lakas, sinubukan niyang tumayo at sinabi ng mahina, "Wala kayong karapatang gawin to." Ngunit tumawa lang ng malamig si Santos, habang si Reyes ay muling sinipa ang tricycle ng may kasiyahan. Sa gitna ng ingay na naging isang nakakabinging katahimikan, nagpatuloy ang karahasan ng walang sinumang nangahas na magsalita para sa kanya. Ang mainit na tanghali ay naging saksi kung paano maaaring patahimikin ang hustisya sa pamamagitan lamang ng dalawang uniporme at ng takot. "Tama na po, sir. Pakiusap, wag na." Ang boses ni Aling Teresita ay basag sa gitna ng init ng tanghali at ng ugong ng mga sasakyang dumadaan. Tumatakbo siyang lumapit upang subukang pigilan si Reyes na walang awang sinisipa pa rin ang kanyang tricycle. Ang kanyang payat na kamay ay humawak sa malaking braso ng pulis, umaasang titigil na ang galit nito. Ngunit ang pag-asang iyon ay naglaho sa isang iglap. Lumingon si Reyes ng matalim at buong lakas na iwinasiwas ang kanyang paa. Isang malakas na sipa ang tumama sa tiyan ni Aling Teresita, na nagpatilapon sa kanyang katawan at bumagsak sa mainit na aspalto. Nahirapan siyang huminga, nanginginig ang kanyang katawan sa sakit, habang ang dugo mula sa kanyang labi ay tumutulo sa tuyong alikabok ng kalsada. Ang mga taong kanina ay nagmamasid ay umiwas na ng tingin. Walang sinumang nangahas na lumapit. Ang tawa ni Santos at Reyes ay malakas na umalinggaw, parang isang pangutya sa pagkatao. Nakatayo sila sa gitna ng kalsada na nakaumbok ang dibdib, na para bang ipinapakita sa mundo na kayang apihin ng kapangyarihan ang sinuman. Tiningnan ni Santos ang tricycle na ngayon ay wasak na, at sinipa pa ito ng isang beses habang tumatawa. Tinitigan ni Reyes ang katawan ni Aling Teresita na nakahandusay at sinabi ng mahina, ngunit nakakasakit, "Sa susunod, huwag kang sasagot-sagot sa pulis." Ang mga salitang iyon ay parang laso na kumalat sa puso ng bawat taong nakasaksi, ngunit hindi nangahas magsalita. Ang mainit na aspalto ay sumusunog sa balat ni Aling Teresita. Ngunit ang mas masakit ay ang pakiramdam na mapahiya sa harap ng maraming tao. Sinubukan niyang bumangon ngunit nanginginig ang kanyang mga tuhod. "Ina lang po ako, sir. Bakit kailangang maging ganito?" Halos hindi marinig ang kanyang boses. Walang sagot maliban sa tawanan na umalinggaw sa hangin. Inikutan ni Reyes at Santos ang wasak na tricycle na para bang sinusuri ang resulta ng kanilang ginawa. Ang unipormeng tsokolate na suot nila ay hindi na simbolo ng kaayusan, kundi sagisag ng kalupitan na nakatayo sa ilalim ng araw ng walang kahihiyan. Ang mga residente sa paligid ay nakatayo lang natulala. May mga yumuko, may mga nagkunwaring abala sa kanilang mga cellphone, at mayroon ding dahan-dahang umatras.
Alam nilang lahat na kung makikialam sila, maaaring maging kapareho ng kay Aling Teresita ang kanilang sinapit. Ang hangin na nagdadala ng alikabok ay tila naglilibing sa awa sa kanilang mga dibdib. Sa gitna ng nakakapasong tanghali, ang tawa ni Reyes at Santos ay umalinggaw na parang boses ng demonyo sa gitna ng isang maliit na lungsod na nawalan ng konsensya. At sa gitna ng ingay ng mga sasakyan, ang mahinang sigaw ni Aling Teresita ay naging huling alinggaw kung paano maaaring mamatay ang hustisya sa ilalim ng nakakasilaw na sikat ng araw. Nagsimula nang lumubog ang araw. Ang kulay kahel nitong sinag ay nagpinta sa langit ng hapon nang dumating ang masamang balita sa isang maliit na bahay sa isang makipot na eskinita. Si Elena, ang nag-iisang anak ni Aling Teresita, ay katatapos lang maglinis ng sahig nang may malakas na kumatok sa pinto. Isang kapitbahay ang dumating na nagmamadali. Maputla ang kanyang mukha at hindi regular ang kanyang paghinga. Elena, ang nanay mo. Sa may highway, binugbog ng mga pulis, sabi niya ng pautal-utal. Ang mundo ni Elena ay biglang tumigil. Ang cellphone na hawak niya ay nahulog sa sahig. Nahirapan siyang huminga. Tinitigan niya ang kanilang kapitbahay na nanlalaki ang mga mata, hindi makapaniwala, bago tumakbo palabas ng hindi na naisara ang pinto. Nagmamadali ang kanyang mga hakbang sa mga eskinita na puno ng putik at amoy ng alikabok ng hapon. Mabilis ang tibok ng kanyang puso sa gitna ng takot at galit na naghahalo. Hindi niya pinansin ang sigaw ng mga taong kanyang nadadaanan, hindi niya pinansin ang busina ng mga sasakyan na halos makabangga sa kanya nang tumawid siya. Bawat hakbang ay tila napakahaba at mabigat. Ang maalinsang ang hangin ng hapon ay nagpahirap sa kanyang paghinga, ngunit iisa lang ang nasa isip niya, ang kanyang ina. Ang maamong mukha ni Aling Teresita ay malinaw na gumuhit sa kanyang isipan, nakangiti sa umaga bago umalis patungong palengke. Ang imaheng iyon ay napalitan ngayon ng isang madilim na pag-aalala na sumisikip sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa ospital, halos hindi na niya mahabol ang kanyang hininga. Tinulak niya ang pinto ng emergency room na nanginginig ang mga kamay. Agad na hinanap ng kanyang mga mata ang pamilyar na anyo. Sa likod ng isang puting kurtina, nakahiga ang mahinang katawan ng kanyang ina. Maputla ang mukha ni Aling Teresita. Ang kanyang mga labi ay putok at nangingitim. Ang ilang bahagi ng kanyang katawan ay nababalutan ng benda. Napigil ni Elena ang kanyang hininga. Paos ang kanyang boses nang tumawag siya, Nay. Ang tunog na iyon ay nagpadilat kay Aling Teresita, tinitingnan ang kanyang anak na may malungkot na tingin. Agad na tumulo ang mga luha ni Elena, pumatak sa puting kumot na may bahid na ng dugo at alikabok. Sino nang gumawa nito sa iyo, Nay? Tanong ni Elena na nanginginig ang boses, halos hindi na makatayo. Itinaas ni Aling Teresita ang kanyang kamay, sinusubukang abutin ang kamay ng kanyang anak. 2 pulis. Sila, mahina niyang sabi. Bawat salita ay lumalabas na may kahirapan, na parang pinipigilan ang matinding sakit. Hinawakan ni Elena ng mahigpit ang kamay ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Nagsimulang mag-alab ang galit, sinunog ang kanyang kalungkutan at ginawang determinasyon. Sa kanyang puso, nanumpa siyang hindi siya mananahimik. Ano man ang mangyari, hahanapin niya ang 2 iyon at sisiguraduhing malalaman ng mundo kung ano ang ginawa nila sa kanyang ina sa ilalim ng malupit na sikat ng araw. Ang silid ay amoy gamot at nababalot ng malamig na puting ilaw. Tanging ang tunog ng makina ng monitor ang maririnig, na dahan-dahang nagmamarka sa marupok na tibok ng buhay. Sa kama ng ospital, si Aling Teresita ay nakahiga ng mahina, may maputlang mukha at putok na labi. Nakaupo si Elena sa gilid ng kama, mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang ina, na para bang takot na mawala ang pinakamamahal niyang tao. Magkwento ka, Nay. Sino ang gumawa nito? Tanong niya na nanginginig ang boses. Ilang segundo ang lumipas bago nakasagot si Aling Teresita. Maikli ang kanyang paghinga at bawat salitang lumalabas ay tila resulta ng pakikipaglaban sa sakit. Ang pangalan nila, Reyes at Santos, bulong ni Aling Teresita. Nakatitig ang kanyang mga mata sa kisam. Mga pulis sila, Elena. Kinuha nila ang tricycle ko, binugbog ako, sinipasipa ang tricycle. Bawat pangungusap ay napuputol ng maliliit na hikbi. Yumuko si Elena. Isa-isang tumulo ang kanyang mga luha sa kamay ng kanyang ina.
Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang kandungan, pinipigilan ang galit na hindi na niya kayang itago. Kilala niya ang mga pangalang iyon. Madalas niyang nakikita ang kanilang mga mukha sa kalsada. Dalawang anino na laging nag-aastang makapangyarihan. Ngunit nang marinig niyang sila ang nanakit sa kanyang ina nang walang awa, kumulo ang kanyang dugo. Sinubukan ni Aling Teresita na ngumiti na para bang gustong pakalmahin ang kanyang anak. Ayos lang, anak. Gagaling din si nanay. Ngunit ang pangungusap na iyon ay lalo lang nagpasakit kay Elena. Hindi to ayos lang, tumaas ang kanyang boses. Binugbog ka nila, sinira ang tricycle, ginawa kang ganito. Namumula ang kanyang mga mata at ang kanyang dibdib ay tumataas baba sa pagpigil ng emosyon. Ipinilig niya ang kanyang mukha, nakatitig sa puting pader na ngayon ay tila nakakasakal. Sa kanyang isipan, ang galit at kawalang katarungan ay naghalo at naging isang baga. Naramdaman niya na kung mananahimik ang mundo sa krimeng ito, kailangang may isang magsalita kahit na malaki ang panganib. Dahan-dahang tumayo si Elena. Tinitigan niya ang kanyang ina ng mga matang ngayon ay matalim na, iba sa dati. Hindi ako mananahimik, Nay, sabi niya sa mababang tono, ngunit buo ang loob. Kailangan nilang managot. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit mayroon itong katatagan na hindi maikakaila. Sinubukan ni Aling Teresita na pigilan ang kamay ng kanyang anak, ngunit nakapagpasya na si Elena. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-alab ang apoy ng paghihiganti sa kanyang kalooban, nagpaliyab ng isang lakas na matagal nang natutulog sa likod ng takot. Alam niyang hindi na ito tungkol sa tricycle, hindi tungkol sa pisikal na sugat. Ito ay tungkol sa dignidad, tungkol sa katarungan na nyurakan sa isang maalikabok na kalsada ng dalawang unipormeng nakalimot sa kahulugan ng kanilang tungkulin. Maalinsangan pa ang hangin ng umaga nang dumating si Elena sa harap ng presinto ng pulisya. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa gusaling mailumang pinturang tsokolate na nakatayo sa gilid ng kalsada. May malaking karatula na nakasulat, Philippine National Police, City Precinct. Mabilis at tiyak ang kanyang mga hakbang. Ang kanyang mukha ay tensyonado sa pagpigil ng galit. Pagpasok niya, isang mabigat na hangin ang sumalubong sa kanya. Ang amoy ng pawis na maihalong luma ng kape at usok ng sigarilyo ay nakakapit sa mga pader. Ang mga mesang yari sa kahoy ay puno ng mga bunto ng papeles. At sa isang sulok, ilang pulis ang nakaupo, nagbibiruan. Hindi nila namamalayan ang paparating na bagyo ng galit. Diretso si Elena sa front desk. Matalas ang kanyang boses. Gusto kong makausap sina Reyes at Santos, ngayon din. Ang desk sergeant na nakaupo sa likod ng mesa ay tila nagulat, tinitingnan si Elena na may pag-iingat. Nakaduty sila sa labas, ma'am, kinakabahan niyang sagot. Ang tono niya ay parang saulado. Ngunit alam ni Elena na kasinungalingan iyon. Nakaduty sa labas, ulit niya na may diin, o nagtatago dahil ginulpi nila ang nanay ko hanggang maospital. Tumaas ang kanyang boses, umalinggaw sa buong silid. Ilang pulis na nakaupo ay biglang tumigil sa pag-uusap. Ang ilan ay nagkunwaring abala. Namula ang mukha ni Elena. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit. Hinampas niya ang mesa ng malakas, na naging sanhi ng pag-uga ng tasa ng kape malapit sa pulis. Huwag niyo akong lokohin, sigaw niya. Biglang tumahimik ang buong silid. Lahat ng mata ay nakatuon na ngayon sa batang babae na nakatayo sa gitna ng presinto, suot ang kanyang puting bestida at hijab na tila kakaiba sa gitna ng mga unipormeng tsokolete. Mula sa likod ng isang salaming silid, isang lalaking malaki ang katawan na may maayos na uniporme ang dahan-dahang lumabas. Iyon si Major Cruz, ang hepe ng pulisya doon. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit matalim ang kanyang mga mata na para bang may sinusuri. Lumapit siya habang itinataas ang kamay, nagpapahiwatig na kumalma si Elena. Anong nangyayari dito? Tanong niya sa isang boses na patag ngunit may otoridad. Agad na umatras ang ibang mga pulis, nagbibigay ng espasyo sa pagitan nilang dalawa. Tinitigan siya ni Elena ng diretsyo, walang takot. Ako po ang anak ni Aling Teresita, ang biktima ng pambubugbog ng dalawang pulis ninyo, sina Reyes at Santos, matigas niyang sabi. Tumahimik si Cruz sandali at huminga ng malalim, na para bang ngayon lang niya narinig ang mga pangalang iyon. Huminahon ka, binibini, sabi niya sa nakakakalmang tono. Pag-usapan natin ito ng maayos. Tutulungan kita.
Ngunit sa likod ng kanyang malumanay na boses, may isang bagay na malamig sa kanyang tingin, isang bagay na nagpaalerto kay Elena. Hindi pa niya alam na ang kanyang pagpunta sa presinto sa araw na iyon ay hindi lang paghahanap ng hustisya, kundi pagpasok sa isang lungga ng mga lobo na mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Nakaupo si Major Cruz sa likod ng kanyang malaking mesang kahoy. Kalmado ang kanyang mukha na tila hindi apektado ng emosyong dala ni Elena. Ang silid ay puno ng amoy ng kape at lumang papel, habang ang orasan sa dingding ay marahang tumitiktak sa gitna ng katahimikan. Ikinuwento ni Elena ang lahat ng walang tigil, tungkol sa kanyang inang binugbog, ang tricycle na sinira, at ang 2 pulis na buong pagmamalaking tinawanan ang kanilang karahasan. Nakikinig si Cruz nang hindi sumasabat. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng mesa. Paminsan-minsan, tinitingnan niya ang mukha ni Elena na namumula sa galit. Nang matapos ang kwento, yumuko siya sandali at nagsalita sa isang kalmado at malalim na tono. "Huminahon ka, Miss Elena," mahina niyang sabi. "Aasikasuhin namin ito ng seryoso." Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng katiyakan, na tila nagmumula sa isang lider na mapagkakatiwalaan. "Lahat ng gastusin sa ospital ay sasagutin namin. Sisiguraduhin ko ring imbestigahan ang 2 miyembro na iyon." Ang kanyang mga salita ay bahagyang nagpababa ng boses ni Elena. Gusto niyang maniwala dahil tila tapat si Cruz, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, mayroon pa ring hindi maipaliwanag na kaba. Hindi alam ni Elena na sa parehong sandali, ang mga mata ni Cruz ay mabilis na gumalaw patungo sa pinto sa likuran, na para bang may binabantayan siyang hindi nakikita. Lumingon pa nga siya sandali bago ibinalik ang kanyang tingin kay Elena na may maliit na ngiti na mahirap basahin ang kahulugan. "Salamat po, sir," sa wakas ay sabi ni Elena, kahit na mabigat pa rin ang kanyang boses. Yumuko siya, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Tumayo si Cruz, inayos ang kanyang uniforme at marahang tinapik ang balikat ni Elena. "Matatag kang bata," sabi niya na may tono ng pakikiramay. Ngunit sa likod ng mesang iyon ay nakatago ang isang itim na folder na may maliit at maalikabok na sulat, "Internal Affairs, Reyes & Santos Case File." Sa kanang itaas na sulok nito, isang malaking pulang selyo ang malinaw na nagsasabing classified. Isang lihim na hindi dapat makita ng sinuman, lalo na ng isang tulad ni Elena, nakakatok pa lang sa pinto ng panganib ng hindi namamalayan. Nang lumabas si Elena sa silid na iyon, matagal siyang tiningnan ni Cruz mula sa likuran. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang malamig na ekspresyon na mahirap maintindihan. Nagsindi siya ng sigarilyo, ibinuga ang usok patungo sa kisame. Sa ilalim ng malabong ilaw, 3 beses niyang tinapik ang mesa. Isang hudyat na hindi narinig ng sinuman maliban sa isang anino na nakatayo sa likod ng pinto. "Siguraduhin niyong mananahimik ang lahat," sabi niya ng mahina, hindi lumilingon. Ang anino sa likod ng pinto ay sumagot ng maikli, "Opo, sir." At sa parehong sandali, papalayo na ang mga yapak ni Elena mula sa presinto. Hindi alam na ang hustisyang ipinangako sa kanya ay balatayo lamang ng isang bagay na mas madilim sa ilalim. Pagkalabas sa opisina ni Major Cruz, huminga ng maluwag si Elena, na para bang nabawasan ng kaunti ang kanyang pasanin, matapos marinig ang pangako ng hepe. Ngunit ang kapanatagan ay tumagal lamang ng ilang segundo. Kakaiba ang pakiramdam niya sa mahabang pasilyo. May naririnig siyang alinggaw-ngao ng ibang mga yapak na sumusunod sa kanya. Dahan-dahan ngunit tiyak. Lumingon siya, ngunit ang pasilyo ay tila walang tao. Ang liwanag mula sa isang maliit na bintana ay tumatama sa sahig, lumilikha ng mga anino na dahan-dahang gumagalaw. Binilisan ni Elena ang kanyang lakad, umaasang makalabas na agad sa gusaling iyon. Ngunit, ilang metro pa lang ang nalalakad niya, isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang likuran. Agad siyang bumagsak sa sahig. Ang kanyang balikat ay tumama sa malamig na tiles at napigil ang kanyang hininga dahil sa biglaang sakit na tumusok sa kanyang mga tadyang. Bago pa man siya makabangon, isang pamilyar na mabigat na boses ang umalingaw-ngaw. "May lakas ka pa palang magsumbong." "Ha?" Nakatayo si Santos sa ibabaw niya na may mabangis na mukha. Ang kanyang mga mata ay pula sa galit. Gusot ang kanyang unipormeng tsokolate at ang pawis sa kanyang noo ay sumasalamin sa liwanag ng araw mula sa bintana. Yumuko siya, hinawakan ang kwelyo ng puting bestida ni Elena at marahas na itinulak ang kanyang ulo sa sahig.
Sino sa tingin mo ang tutulong sa'yo dito? Malamig niyang sabi. Sinubukan ni Elena na lumaban, iwinaksi ang kanyang kamay, ngunit mahina pa ang kanyang katawan matapos ang magdamag na pagbabantay sa kanyang ina sa ospital. Tinitigan niya ang maalikabok na sahig. Nagangalit ang kanyang mga ngipin sa pagpigil sa sakit at galit na naghahalo. Mula sa madilim na pasilyo, isa pang mabigat na yapak ang narinig na papalapit. Lumitaw si Reyes na may mapanuyang mukha. Agad niyang sinabunutan si Elena ng marahas. Sa wakas, nakita rin kita, matalinong bata, sabi niya habang tumatawa. Hinila niya ng malakas ang buhok ni Elena, kinalagad siya sa makipot na pasilyo, patungo sa likurang pinto ng presinto. Ang mga paa ni Elena ay sumasayad sa sahig, lumilikha ng nakabibinging tunog. Bawat hila ay nagpapakirot sa kanyang anit. Ngunit naggalit lang ang kanyang mga ngipin, tumatangging sumigaw. Ang malaking pinto sa dulo ng pasilyo ay malakas na binuksan, naglabas ng nakakasilaw na liwanag na nagpilit sa kanyang ipikit ang mga mata. Kinaladkad nila si Elena papasok sa isang bakanting bodega sa likod ng presinto. Maluwag ang silid ngunit maalikabok, may mga butas sa bubong na nagpapapasok sa sikat ng araw. Ang mga alikabok ay sumasayaw sa hangin, lumilikha ng isang tanawin na salungat sa kalupitang nangyayari sa loob. Inihagis ni Reyes ang katawan ni Elena sa gitna ng silid na naging sanhi ng kanyang malakas na pagbagsak. Sinara ni Santos ang pinto, lumikha ng isang mahabang tunog ng kumakalansing na bakal. Ngayon, wala nang tutulong sayo, sabi niya na may malupit na ngiti. Tiningnan sila ni Elena mula sa sahig. Ang kanyang mukha ay marumi na dahil sa alikabok at tuyong dugo sa kanyang labi. Sa gitna ng sakit na dumadagan sa kanyang buong katawan, napagtanto niya na lahat ng pangakong narinig niya kanina ay isang patibong lamang. At ngayon, nag-iisa siya sa kamay ng dalawang taong matagal nang nawalan ng konsensya. Ang kapaligiran sa bodega sa likod ng presinto ay napakatensyonado, na tila mabigat na lang hapin ang hangin. Ang sikat ng araw na tumatagos mula sa mga butas sa bubong ay bumubuo ng mga guhit ng liwanag sa gitna ng lumilipad na alikabok. Doon, nakasubsob ang katawan ni Elena sa sahig. Nakatayo sina Reyes at Santos sa ibabaw niya, habang ilang iba pang pulis ang nakatayo sa pinto, tahimik na nanonood. Walang sinuman sa kanila ang nangahas na kumilos. Ang takot ay malinaw sa kanilang mga mukha, hindi dahil sa awa, kundi dahil alam nilang ang pakikialam ay nangangahulugan ng pagkasira ng kanilang karera. Narinig ni Elena ang mahihinang bulungan, ngunit lahat ay tumigil ng titigan sila ni Reyes ng matalim. Kapag ang makapangyarihan ay kumikilos, ang iba ay yumuyuko na lamang. Hinawakan ni Reyes ang buhok ni Elena at inuntog ang kanyang ulo sa pader na semento. Isang malakas na tunog ang umalinggaw, sinundan ng isang maliit na bitak sa pader at isang mahapding daing mula sa bibig ni Elena. Sinipa ni Santos ang kanyang tiyan ng paulit-ulit na nagpatiklop sa kanyang katawan sa sakit. Kung gusto mong mabuhay, manahimik ka, sigaw ni Reyes na may nag-uutos na tono. Ang boses na iyon ay nagpatindig ng balahibo, parang utos mula sa isang tiranong nababaliw sa kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng sakit na sumusunog sa kanyang buong katawan, nanatiling dilat ang mga mata ni Elena. Sa likod ng tingin na iyon, mayroong isang bagay na kakaiba. Hindi takot, kundi galit na nagsisimulang bumuo ng tapang. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang sentido, dumadaloy sa kanyang pisngi, at nagmamansa sa kanyang puting hijab na ngayon ay gusot na dahil sa alikabok. Hirap siyang huminga, ngunit ang kanyang tingin ay nag-aapoy, isang bagay na hindi pa niya naramdaman noon. Sa pagitan ng mga sigaw at mapanuyang tawa ng dalawang pulis, narinig ni Elena ang sarili niyang boses na umaalinggaw sa kanyang isipan, ang biktima ay pwede ring lumaban. Ang pangungusap na iyon ay parang apoy na nagpasiklab sa kanyang lakas. Naggalit ang kanyang mga ngipin, binaliwala ang sakit sa buong katawan at dahan-dahang idiniin ang kanyang mga palad sa sahig. Ang panginginig niya ay hindi na panginginig ng takot, kundi ng determinasyon na sumisibol sa ilalim ng isang maruming kalangitan ng kapangyarihan. Sa isang iglap, tumayo si Elena na nanginginig ang katawan. Mabigat ang kanyang paghinga, puno ng sugat ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab na parang baga. Tinitigan siya ni Reyes at Santos ng may pagtataka. Hindi nila inasahan na ang biktimang kanilang nyurakan ay makakatayo pa. Sinabi ko nang manahimik ka, sigaw ni Reyes, habang iwinawasiwas ang kanyang kamay para sumuntok.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Elena dahil sa takot. Tumingin siya ng diretso sa kanila na para bang hinahamon sila. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa bodega ay tila nabasag. Ang mga pulis na nanonood ay napigil ang kanilang paghinga. Sa gitna ng alikabok at ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha, si Elena ay hindi na mukhang biktima. Siya ay isang anino ng paglaban. Isang taong handang gawing lakas ang takot. Biglang naging mabigat at tahimik ang hangin sa loob ng bodega. Humakbang si Reyes, handa nang magpakawala ng isa pang suntok. Ngunit mas mabilis si Elena, na may lakas na tila nagmula sa isang hindi nakikitang lugar. Sinalag niya ang atake at agad na sinuntok ang mukha ni Reyes. Isang malakas na tunog ng pagtama ang umalinggaw sa pagitan ng mga pader na ikinagulat ng lahat ng nakasaksi. Tumilapon si Reyes, tumama sa pader na nakatingala at blanko ang tingin. Nakatayo si Elena sa kanyang harapan. Marumi ang kanyang mukha, punit ang gilid ng kanyang puting hishab. Ngunit ang kanyang tingin ay matalim na parang bakal na pinanday sa galit. Sa pagitan ng mabibigat na hininga, tinitigan niya si Reyes nang may kalmadong tingin ng isang babaeng hindi na natatakot. Si Santos, nang makita ang nangyari, ay agad na sumugod, itinaas ang kanyang mga kamay upang dakpin si Elena. Nababaliw ka na, sigaw niya. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na kumilos si Elena. Ang kanyang mga kilos ay matalas, na para bang ang kanyang katawan ay ginagabayan ng instinct para mabuhay. Umikot siya at siniko ang tiyan ni Santos, sinundan ng isang malakas na suntok sa kanyang panga. Natigilan si Santos. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa mga bunto ng kahon sa isang sulok. Ang tunog ng nabasag na kahoy ay umalingaw-ngaw, kasabay ng mabigat na paghinga ni Elena na ngayon ay nakatayo sa gitna ng silid, isang puting anino sa ilalim ng sikat ng araw na tumatago sa butas na bubong. Ang mga pulis na kanina pa nakatayo sa pinto ay natigilan. Walang nangahas na kumilos. Tanging ang tanawin sa kanilang harapan ang kanilang tinititigan, dalawang malalaking alagad ng batas na pinatumba ng isang payat na babaeng nakahihab. Ang ilan ay napalunok, ang ilan ay yumuko, hindi alam kung kanino papanig. Ang tunog ng mga kuliglig mula sa labas ay maririnig, na tila sinasabayan ang sandaling iyon. Na para bang ang mundo ay tumahimik upang saksihan ang isang hindi inaasahang pagbangon. Tumayo si Elena ng tuwid, nanginginig ang mga kamay ngunit nag-aalab ang mga mata, puno ng pinaghalong sakit, galit at isang bagong silang na lakas. Humihingal, tinitigan ni Elena ang lahat sa kanyang paligid. Ako ang biktima, malakas niyang sabi, umalinggaw sa mga pader ng bodega. Pero hindi sa lahat ng oras, talo ang biktima. Ang kanyang boses ay tumago sa hangin na parang kidlat na bumibiyak sa langit, yumayanig sa puso ng sinumang nakarinig. Nagkatinginan ang mga pulis. Ang ilan ay nagsimulang ibaba ang kanilang tingin na maihalong hiya. Sa gitna ng maalikabok na bodega, nag-iisang nakatayo si Elena. Ngunit ang kanyang presensya ay mas malaki kaysa kaninuman sa silid na iyon. Isang bagay sa kanya ang nagbago na magpakailanman. Ang biktima ay bumangon na, at ang takot ay naging isang tapang na hindi na mapapatahimik pa. Ang tunog ng sirena ng patrol car ay bumasag sa katahimikan ng hapon. Mula sa labas ng bodega, mabibigat na yapak ang narinig na papalapit. Malakas na itinulak ang pinto at pumasok ang liwanag ng araw. Ipinakita ang anyo ni Major Cruz na naglalakad kasama ang dalawa pang opisyal. Biglang lumamig ang hangin sa silid kahit na mainit pa rin ang araw. Nakatayo si Elena sa gitna ng alikabok. Puno ng sugat ang kanyang katawan at hirap siyang huminga habang sa sahig, nakahandusay sina Reyes at Santos. Agad na umayos ng tayo ang ibang mga pulis, sumaludo sa kanilang hepe. Ngunit, itinaas lang ni Cruz ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa anyo ni Elena na nakatayo ng tuwid, suot ang puting damit na ngayon ay marumi at may mga punit. Dahan-dahan siyang lumapit kay Elena. Ang kanyang mga hakbang ay kalmado, ngunit may dalang bigat na mahirap ipaliwanag. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, na para bang ang brutal na pangyayari sa kanyang harapan ay isang palabas na matagal na niyang inaasahan. Sa tingin mo, nanalo ka, Elena, mahina ngunit malinaw niyang sabi. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa silid, nagpatahimik sa lahat. Tinitigan siya ni Elena na puno ng puot. Sinira nila ang buhay ng nanay ko, matalas niyang sabi.
Ngunit hindi direktang sumagot si Cruz. Sa halip, may kinuha siya mula sa likod ng kanyang jacket, isang lumang litrato na kupas na sa mga gilid. Sa isang kalmadong kilos, ipinakita niya ito kay Elena. Ang litrato ay nagpapakita ng apat na lalaking nakauniporme ng pulis, magkakatabing nakatayo sa harap ng isang lumang headquarters. Sa gitna, may isang mukha na kilalang-kilala ni Elena, ang kanyang ama. Ang taong kinikilala niya bilang isang tapat at mabuting lalaki ay nakatayo na may mahinang ngiti sa pagitan ng tatlong iba pa, sina Cruz, Reyes at Santos. Ang tatay mo. Dati siyang kasama namin, sabi ni Cruz nang walang emosyon. Tinitigan niya si Elena ng matalim. Lahat ng ito ay matagal nang nakaplano. Ang mundo ni Elena ay tila tumigil. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang tanggapin ang litrato. Tinititigan niya ang mukha ng kanyang ama na itinuturing niyang bayani. Ang mga boses sa kanyang isipan ay mabilis na umiikot, sinusubukang tanggihan ang katotohanang inihagis sa kanya. Lumapit si Cruz hanggang sa ilang hakbang na lang ang kanilang pagitan. Taksil ang tatay mo, bulong niya. At ikaw lang ang bahagi ng utang niya na hindi pa nababayaran. Ang mga salitang iyon ay yumanig kay Elena ng mas malakas kaysa sa anumang suntok. Umatras siya, puno ng pagkalito ang kanyang mga mata. Ang mga katawan ni Reyes at Santos ay nakahandusay pa rin sa sahig, ngunit ngayon, ang kapaligiran ay naging mas nakakatakot. Tumayo si Cruz na may manipis na ngiti na puno ng lihim at tiningnan ang dalawang opisyal sa kanyang likuran. Dalhin niyo siya, mahina niyang sabi. Kumilos ang dalawang pulis. Ngunit nanatiling tahimik si Elena. Ang kanyang mga mata ay hindi na lang nag-aalab dahil sa galit, kundi dahil sa isang madilim na katotohanan na nagbukas ng isang lumang sugat na hindi pa niya kilala. Nakatayo si Elena na parang estatwa sa gitna ng bodega na ngayon ay mas malamig pa kaysa dati. Ang tunog ng sirena sa labas ay nawala na, pinalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang litrato sa kanyang kamay ay nanginginig habang ang kanyang tingin ay hindi maalis kay Cruz, na nakatitig pa rin sa kanya ng may tuso at kalmadong ekspresyon. Anong ibig mong sabihin? Mahinang tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay pao sa pagpigil ng pinaghalong galit at takot. Lumapit si Cruz. Ang kanyang itim na sapatos ay lumilikha ng mabigat na alinggaw sa maruming sementadong sahig. Huminto siya sa mismong harapan ni Elena, tinititigan ang kanyang mga mata na parang isang mandaragit na sinusuri ang kanyang biktima bago ang huling atake. Isang manipis na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang labi. At sinabi niya sa isang patag na tono na tumusok sa puso, tinraidor ng tatay mo ang operasyon namin 20 taon na ang nakalipas. At ngayon, ang utang niya ay binabayaran ng dugo mo. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa isipan ni Elena, winasak ang kanyang pag-iisip na parang isang bagyo. Humihingal siya, ang litrato sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig, at ang kanyang paningin ay lumabo sa pagitan ng galit at hindi paniniwala. Hindi. Mabuting tao ang tatay ko, paos niyang sigaw. Ngunit, tumawa lang ng mahina si Cruz, sinindihan ang kanyang sigarilyo gamit ang isang metal na lighter. Ang puting usok ay umikot sa hangin, sa paligid ng kanyang malamig at walang pakiramdam na mukha. Mabuting tao, sabi niya na may mapanghamak na tono. Walang mabuting tao sa sistemang ito, Elena. Mayroon lang mga matatapang na lumalaban at mga isinasakripisyo. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno na ngayon ng luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang mapait na katotohanan na gumiba sa kanyang paniniwala tungkol sa nakaraan. Dahan-dahang tumalikod si Cruz at naglakad patungo sa pinto ng bodega. Sa bawat hakbang, ang tunog ng kanyang sapatos ay umalingaw-ngaw, nagmamarka sa pag-alis ng isang lalaking nagdadala ng isang malaking lihim. Bago lumabas, huminto siya sa may pinto at lumingon muli. Hindi pa tapos ang lahat ng ito, sabi niya habang ibinubuga ang huling usok. Isa ka lang maliit na bahagi ng isang bagay na mas malaki pa. Pagkatapos noon, umalis na siya, iniwan si Elena na mag-isang nakatayo sa gitna ng silid na nababalot na ngayon ng alikabok at tensyon. Sa sahig, ang litrato ng kanyang ama ay nayapakan, ang kalahati ay natabunan ng abo. Ang sikat ng araw na pumapasok mula sa butas na bubong ay nagpakita ng isang malabong refleksyon sa mukha ni Elena, ang mukha ng isang taong nawalan ng nakaraan at kasabay nito'y nakahanap ng bagong kaaway.
Hindi namamalayan, mula sa isang madilim na sulok ng bodega, isang maliit na ilaw sa dingding ang marahang kumikislap ng pula. Isang nakatagong kamera ang nakatutok sa buong pangyayari, walang tigil na nagre-record. Sa ibang lugar, malayo roon, isang madilim na silid na puno ng mga monitor ang nagpapakita ng mukha ni Elena sa isa sa mga pangunahing screen. Isang misteryosong lalaki ang nakaupo sa isang silyang metal. Hindi makita ang kanyang mukha, tanging ang kanyang malamig na boses ang maririnig. Ang target beta ay nagising na. Simulan ang Phase 2. Ang mga screen sa silid ay sabay-sabay na kumislap bago namatay. Nag-iwan ng isang larawan, si Elena, nakatayong mag-isa sa gitna ng alikabok at liwanag. Isang simbolo ng simula ng isang mas malaking konspirasyon. Ang kwento ay nagtapos